Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Mas malamig ang silid pulong sa pagkakataong ito. Hindi literal na malamig. Hindi naman nagbago ang temperatura. Ngunit ramdam iyon ang lahat. Ang paraan ng presensya ni Maxwell Escudero na tila sumisipsip sa hangin ng paligid at pinapalitan iyon ng matalim at mabigat na tensyon. Nakaupo na siya nang pumasok si Ethan, abalang binabalikan ang makapal na itim na folder sa harap niya. Nakatayo naman si Bert Wenceslao sa tabi nito, hawak ang tablet, na para bang hinihintay lamang ang anumang utos na maaaring ibigay ni Maxwell bago pa man ito sambitin. Pinilit ni Ethan na ngumiti. Magandang umaga. Hindi sumagot si Maxwell. Magsimula na tayo, saad niya sa halip, maikli at tuwid ang tono. Ginoong Mendoza, umaasa akong may dala ka ng mas malinaw na detalyadong ulat para sa kampanya ng Escudero. Inilapag ni Ethan ang kanyang laptop sa mesa, pilit pinananatiling matatag ang tinig. Oo, pinino ko na ang mga sukatan ng pakikilahok at nagdagdag ng mas detalyadong mga projection mula sa aming mga analyst. Mabuti. Tamad na itinuro ni Maxwell ang screen. Ipaliwanag mo. Sinimulan ni Ethan ang presentasyon. Kasing pulido pa rin ang dati ang kanyang mga kilos. Kaakit-akit, kumpiyansa, at halos parang nasa entablado kung magsalita. Ngunit hindi ito silid ng mga kliyente, at si Maxwell ay hindi uri ng taong madaling mapahanga ng karisma. Sa loob ng 20 minuto, nagsalita si Ethan. Sa loob ng 20 minutong iyon, halos hindi man lamang kumurap si Maxwell. Nang matapos ang mga slide, muling bumalot ang katahimikan sa buong silid. Pagkatapos ay sumandal si Maxwell sa kanyang upuan at marahang tinapik ng daliri ang mesa. Mas mabuti. Saglit na sumiklab ang ginhawa sa dibdib ni Ethan. Ngunit masyado iyong maaga. Ngayon, saad ni Maxwell, ipaliwanag mo sa akin ng eksakto kung paano ninyo nakuha ang mga bagong projection ng pakikilahok na ito. Saglit na natigilan si Ethan. Bueno, ang team. Hindi matalas na putol ni Maxwell. Hindi ang team. Ikaw. Ipaliwanag mo sa akin. Napalunok si Ethan. Kami. Pinagkumpara namin ang kasalukuyang mga trend sa industriya sa mga nakaraang kampanya sa parehong sektor. Pagkatapos, gumamit kami ng mga paghahambing na batayan upang mabuo ang modelo. Aling mga kampanya? Tumigas ang panga ni Ethan. Ilan? Wala sa harap ko ang listahan. Hindi inalis ni Maxwell ang tingin sa kanya. Kung gayon, hindi mo alam. Ibig sabihin, muli kang nagpapakita ng mga numerong hindi ikaw ang gumawa. Isang mahinang bulungan ang kumalat sa hanay ng mga ekotibong nasa mesa. Uminit ang mukha ni Ethan. Sa lahat ng paggalang, Ginoong Escudero, ganyan gumagana ang kolaborasyon. Ang team ko ang naghahanda ng datos, ako ang namumuno sa kanila at naghaharap ng bisyon. Bahagyang umangat ang sulok ng labi ni Maxwell, ngunit hindi iyon may tuturing ng ngiti. Ang leader na hindi naunawaan ang sarili niyang datos ay hindi tunay na namumuno. Inuulit niya lamang ang gawa ng iba. Ang mga salitang iyon ay tila isang malakas na sampal. Sir, madiing sabi ni Ethan, maikli ang tono kung kinu-question ninyo ang kakayahan ko. Hindi ako nagtatanong, putol ni Maxwell. Nagsasabi ako. Marahang naglinis ng lalamunan si Bert habang nag-scroll sa kanyang tablet. Sinuri namin ang mga nakaraang proyekto ni Ginoong Mendoza, sir, saad niya habang sumusulyap kay Maxwell. May malinaw na padron. Palaging maayos ang resulta, ngunit karamihan sa mabibigat na gawaing analytical ay tila nanggagaling sa iba niyang kasama sa team. Ang ambag niya ay higit na nasa harapang presentasyon. Biglang tumigas ang tindig ni Ethan. Inimbestigahan ninyo ako. Sa wakas ay bahagyang yumuko si Maxwell pasulong, nakapatong ang mga siko sa mesa. Iniimbestigahan ko ang lahat ng humahawak sa pinakamalalaking account ng kumpanya ko. Huwag mong personalin.
Kung ganoon, ito ang personalin ninyo, biglang sabi ni Ethan, tuluyang nabasag ang kanyang pagpipigil. Ang mga resulta ko na mismo ang nagsasalita para sa akin. Makakakuha ang Escudero Group ng kampanyang epektibo. Hindi ba't iyon naman ang mahalaga? Bumaba ang tinig ni Maxwell sa isang nakapangingilabot na kalmadong tono. Mahalaga sa akin na alam kong nasa mga may kakayahang kamay ang mga proyekto ko. Mga kamay na kayang ipagtanggol ang bawat desisyon, bawat numero, bawat palagay. Nang hindi nagtatago sa likod ng isang team. Binuka ni Ethan ang bibig upang sumagot, ngunit hindi siya binigyan ni Maxwell ng pagkakataon. Kung hindi mo kayang hawakan ang proyektong ito, saad ni Maxwell, bawat salita ay maingat at mabigat, ibibigay ko ito sa taong kaya. Natahimik ang buong silid. Nakatitig lamang si Ethan sa kanya, mabilis ang pag-angat at pagbagsak ng dibdib. Ngunit wala siyang maisagot. Muling sumandal si Maxwell sa kanyang upuan, tila tapos na sa usapan. Mayroon kang 1 linggo, Ginoong Mendoza. Bumalik ka rito na lubos na naunawaan at hawak ang kampanyang ito. O huwag ka nang bumalik pa. At ganoon lamang natapos ang pagpupulong. Umalis si Ethan nang walang imik, mabigat ang mga hakbang at maputla ang mukha sa galit na hindi niya mailabas. Sumulyap si Bert kay Maxwell nang magsara ang pinto. Sa tingin mo kaya niyang ayusin ito? Hindi man lamang nag-angat ng tingin si Maxwell mula sa file na muli niyang binabasa. Sa tingin ko, malamig niyang tugon, malalaman na natin kung sino talaga ang gumagawa ng trabaho sa mga proyekto niya. Amoy mamahaling alak at sampagita ang villa ni Judy Ann. Hindi umaabot doon sa kataasan ang ingay ng lungsod. Sa lugar na iyon, sa ibabaw ng Upper East Side, sa likod ng mga bakal na tarangkahan at mga dingding na hindi tinatablan ng ingay. Tila kay Judy Ann lamang nabibilang ang mundo. At ngayong gabi, muli siyang naglaan ng espasyo para kay Ethan. Hindi na nag-abala pang kumatok si Ethan. Hindi na niya kailanman kailangang gawin iyon. Kilala na ng mga gwardiya ang kanyang sasakyan. Bumukas ang pintuan bago pa man siya tuluyang makalapit doon. Ikaw ay mukhang halatang pagod na pagod, sabi ni Judy Ann, ang tono ay kalahating panunukso at kalahating pakikiramay. Nakabalot siya sa seda muli. Isang malalim na esmeraldang roba na bahagyang nakalantad sa isang balikat, sapat upang maging malinaw ang kanyang intensyon. Ang kanyang blonde na buhok ay nakalugay, bumabalot sa mukha na may maayos na alon. Nilagpasan siya ni Ethan ng walang imik, inihagis ang kanyang Amerikana sa pinakamalapit na upuan. Dumiretso siya sa bar sa sulok ng sala niya, binuksan ang isang bote ng scotch, at nagbuhos ng 2 daliri para sa sarili. Isinara ni Judy Ann ang pinto at sumandal dito, pinagmamasdan siya ng may matatalim na mata. Ako ay nag-aakala na ang bagong punong ehekutibong opisyal ay hindi ka hinalikan sa kamay at pinasalamatan sa iyong kabihasnan. Inubos ni Ethan ang kalahati ng baso sa isang lagok lamang. Pinahiya niya ako. Bahagyang tumagilid ang ulo ni Judy Ann. Paano? Ibinaba ni Ethan ang baso sa mesa ng mas malakas kaysa kailangan. Binago ko ang buong kampanya ng Escudero. Mga linggong trabaho. Iniharap ko na para bang ginto. At alam mo ba ang ginawa niya? Tumigas ang panga niya. Pinunit niya iyon. Sa harap ng lahat. Humihingi ng mga breakdown ng datos, mga modelo ng pinagmulan. Mga bagay na alam niyang wala sa harap ko. Para bang isa lamang akong bagitong hindi alam ang sariling trabaho. Marahang lumapit si Judy Ann, walang ingay ang mga yabag sa marmol na sahig. Parang gusto lang niyang ipaalala sa'yo kung sino ang maihawak ng kapangyarihan. Umismid si Ethan. Malinaw iyon. Nagpagulong-gulong siya ng kamay sa buhok habang naglalakad ng pabalik-balik. Si Maxwell Escudero. Akala niya dahil sa apelyido niya, may karapatan siyang hamakin ang lahat. Para bang kami ay mga pansamantalang laman lamang sa kanyang imperyo. Inabot ni Judy Ann ang kanyang braso at pinatigil siya. Kung ganoon, wag mong hayaang gawin niya iyon sa'yo. Napatingin si Ethan sa kanya, naguguluhan. Ano? Tumigil ka sa pagpapaliit sa sarili mo dahil sa kanya. Uminom siya ng alak at umupo sa gilid ng sopa, nakakross ang mga binti. Hindi mo kailangan ang venture and corporation, Ethan. Sayang ka doon. Humalakhak siya ng bahagya. Sayang. Senior account manager ako. Tumaas ang isang kilay ni Judy Ann. Eksakto.
Isang lalaking tulad mo. Sa charm mo. Sa kakayahan mong magsara ng deal, magpatahimik ng silid, magpaunawa sa mga tao. At inililibing ka nila sa ilalim ng kontrol ni Escudero. Nakakainsulto iyon. Napasandal si Ethan sa armchair na kaharap niya, at sa isang sandali ay natabunan ng pagod ang galit sa kanyang mukha. Ano ang alternatibo? Hindi naman ako pwedeng basta umalis. Dahan-dahang uminom ng alak si Judy Ann. Pwede ka. Napailing si Ethan. Biro mo lang yon. Ngumiti siya. Mabagal at may tiyak na kaalaman. Talaga ba? Natigilan si Ethan, ang baso ay nasa kalahati ng pagtaas sa kanyang labi. Lumapit si Judy Ann, ang tinig ay parang seda na maihalong bakal. Seryoso ako, Ethan. Lumipat ka sa akin. Bibigyan kita ng tungkulin na babagay sa'yo. Antas ehekutibo. Sa loob lamang ng isang buwan sa akin, mas magkakaroon ka ng impluensya kaysa sa makukuha mo pa kailanman sa ilalim ni Escudero. Pinatigil niya ang sandali bago nagpatuloy. At si Maxwell. Isang buwan pa lang siya roon at pinapahiya ka na sa harap ng team mo. Isipin mo kung ano ang mangyayari sa loob ng isang taon. O 5. Gusto mo ba talagang gugulin ang susunod na kalahating dekada na humihingi ng kanyang pag-apruba habang itinuturing kanyang baguhan? Napakurap si Ethan. Lumipat sa'yo. Sa kumpanya mo. Marahang itinama ni Judy Ann, may bahagyang ngiti. Sa Aboitiz Group. Nasa pangalan pa rin ng yumaong asawa ko ang kumpanya, pero ang direksyon. Akin na iyon. Gusto kong palawakin ito. Gawing pambansa. O maging pandaigdigan. Lumapit siya ng kaunti, ang boses ay parang seda. At gusto kitang tulungan akong gawin iyon. Sa wakas, makukuha mo ang nararapat sa'yo. Napatigil si Ethan at si Amara. Biglang tumigas ang ekspresyon ni Judy Ann. Nagdaan na tayo dyan. Umiling si Ethan. Hindi mo ba talaga iniisip na? Iniisip ko, putol niya, matatag ang tinig. Ethan, pareho nating alam na tapos na ang pagsasama ninyo. Nananatili ka lang para kay Lucas. Iyon lang. At hindi ko hinihiling na talikuran mo siya. Humigpit ang lalamunan ni Ethan. Sa tingin mo hahayaan na lang ako ni Amara na kunin siya. Ngumiti si Judy Ann. Ngiting maihalong panganib. Hindi, sa tingin ko lalaban siya. Pero sisiguraduhin kong hindi siya mananalo. Biglang napalingon si Ethan sa kanya. Kukunin ko ang pinakamahusay na mga abogado. Ang laban sa kustodya ay magulo, pero pera ang nagpapagalaw sa lahat. At mas marami ako nito kaysa sa kanya. Inilapag niya ang baso at tumayo, marahang lumapit sa kanya. Makakasama mo si Lucas. Buong kustodya. Hindi mo siya mawawala. Nakatitig si Ethan sa kanya, habang ang scotch ay tila nag-iinit sa kanyang dibdib. Talagang pinag-isipan mo na ito ng mabuti. Ngumiti si Judy Ann ng bahagya. Ilang buwan na kitang inaalok nito, Ethan. Lagi mo lang tinatawanan. Lumuhod siya sa harap nito, inilapag ang mga kamay sa tuhod ni Ethan. Pero hindi ako nagbibiro. Gusto kita. Buo ka. Hindi bilang lihim sa gabi, kundi bilang asawa ko. Kasosyo ko. At kapalit nito, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng hindi kayang ibigay ng venture. Napalunok si Ethan ng mabigat. Mukha itong kalokohan. At sa parehong pagkakataon, nakakahipnotismo. Isang buhay na wala si Maxwell Escudero. Walang pakiramdam na siya ay isang taong peke. Kasama ang yaman ni Judy Ann na mag-aalis ng bawat hadlang. Kasama si Lucas sa kanyang tabi. Madali sana. At sa mismong pagiging madali nito, mas lalong naging mapanganib. Ngunit saka sumagi sa isip ni Ethan ang mukha ni Amara. Ang kanyang ngiti tuwing pinagmamasdan siyang magbasa para kay Lucas. Ang tahimik na init ng kanilang hapunan sa bahay. Ang buhay na sabay nilang binuo. Kaya ba niyang sunugin ang lahat ng iyon para rito? Marahang tumagilid ng ulo si Judy Ann, tila binabasa ang gulo sa kanyang katahimikan. Hindi mo kailangang sumagot ngayong gabi. Mag-isip ka muna, wika niya, ang tinig ay bumaba, halos pabulong. Isipin mo ang wakas ng pakiramdam na nakakulong ka. Hindi sumagot si Ethan. Humiga lamang siya ng bahagya, nakatitig sa kisame,
hinahayaang pumasok sa kanyang isipan ang bawat salita nito. Sa unang pagkakataon, ang alok ni Judy Ann ay hindi na tila laro lamang. Tila ito ay isang pag-alis. Sa susunod na kabanata, magsisimulang mapansin ni Amara ang maliliit, ngunit nakakabahalang pagbabago kay Ethan. Mga gabing mas madalas itong wala, mga tawag na palihim nitong sinasagot, at isang malamig na distansyang unti-unting bumabalot sa kanilang tahanan. Samantala, habang pinag-iisipan ni Ethan ang alok ni Judy Ann, may isang tao sa Venture and Corporation ang magsisimulang maghukay sa katotohanan tungkol sa tunay na utak sa likod ng kanyang mga matagumpay na proyekto. At papalapit na ng papalapit kay Amara ang pangalang Maxwell Escudero. Kaya abangan natin,